good evening po sa atin lahat mga kapatid. Ngayon po ay may re-reactionan po tayong na bagong-bago pong balita. Ito po ay isa sa mga sponsor po ni Midit na big sponsor. Tayo po dito ay magbibigay ng opinion dahil po ay talagang mainit-init na pinag-uusapan dahil napakatapang po niya na nagpapasalamat tayo po na may mga ganito pong sponsor na talaga pong naglakas loob na isiwalat po ang katotohanan. Ngayon po ay iparinig ko sa iyo pero napakahaba nito. I think 20 minutes. Yan po ay napanood ko kaya lang po ay hindi ako masyado nung naging ang tawag doon, naging interest kasi busy tayo po sa trabaho at saka medyo malungkot tayo na 'di ba na homesick pero po na napakinggan ko po ito na hindi po ako ay accidentally ko po na lang talaga napakinggan pero parang sabi ko ay sino bang tinutukoy niya? Naalala ko nga pala yung si Midit na talagang sponsor, big sponsor po talaga niyan. Dahil po talaga grabe po talaga naman. Maliit man o malaki ang naitulong mo o naibigay mo, kailangan pahalagahan, di ba po? Kasi po napakahirap po kitain ang pera. Ito pong si Ana Rita Reyes. Narinig ko po ito na binabanggit po yan ni Kuya Brooks. Kaya nung napanood ko po ito at narinig ko rin nga po ito sa live ni Kuya ni Paring July, kaya nagka-interest. Dahil napaka ano niya po, tapang niya na kaya niya pong isiwalat yung mga nangyari. Kasi po alam nyo, bilang isang sponsor, nauunawaan ko po yung nararamdaman niya na tumulong ka na nga po. Tumulong ka na nga po, ikaw pa ang masama. Kaya pa nga kapatid, moment nyo to. Narinig nyo na to sa bawat mga reactor, talagang naging trending po itong usapan. Trending po, viral po si Ana Rita Reyes na talagang big sponsor. Dahil alam niyo po na yung unawaan ko po talaga siya. Kaya yung ganito pong sponsor, napagdaanan ko na po yan na sakit na ibas ka, pagtawanan ka, napagdaanan ko na yan po mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa akin, baliwala. Tatawanan ko na lang po dahil yung nangyari po sa kanya, nangyari na rin sa akin yan, di ba? Kaya, pakinggan natin at himay-himayin natin na makikiramay tayo sa nararamdaman niya dahil talaga nauunawaan ko po ang mga inanaing niya. At marami pong sponsor na hindi po sila makapagsalita. Nawala na lang po sila na mga big sponsor talagang dati na wala po, tahimik, kahit masama ang loob nila, tahimik. Pero believe po ako dito kay Ana Rita Reyes dahil may lakas siyang loob na ipahayag niya yung nararamdaman niya. Yung natumulong ka na, siya pa ang masama. Di ba mga kapatid? Pakinggan po natin yan. Ito, Midit, ay pakinggan mo po itong big sponsor mo na binaliwala mo. Tingnan mo ha. Yan, paririnig ko sa inyo mga kapatid. Dahil nakakaawa po. Dito sa Amerika, umaga or gabi sa ibang bansa. So, first time kong gagawin ito, almost isang buwan ko pinag-aralan at pinagdasal sa Panginoon na dapat gagawin ko to kasi hindi maganda na manahimik na lang
na hindi ko hayaan na yung paninira ng mga batcher, kung ano mga bagay na hindi maganda na pinagsasabi. So, I think, sa mahabang panahon na aking muni-muni o sa aking pinag-isipan, pinagdasal, at saka, of course, I ask the guidance of the Holy Spirit, by God, na dapat isiwalat ko yung katotohanan, na huwag po ako matakot, kasi alam ko na lahat ng bagay na dapat at totoo, wag nating itago at wag tayong matakot. Kasi ako naman, hindi naman ako affected sa mga bagay na kung anong pinagsasabi sa akin na hindi totoo. Kasi God is watching me. God know what is real and totoo. At saka, mahaba hindi ko ko forward natin. Lahat. Yung ledger ko, kung magkano pinadala kong pera, nandito po yung lahat sa account ko po. Ilang pages po to, confirmation. Lahat na pinadala kong pera. Nakimula po ako nagpadala ng pera ng month of March. Nandito din po sa cellphone ko. Kasi ayoko po yung palagi akong sinasabihan na budol-budol po ako at sinasabihan ako na wala akong ambag. Hindi ko naman yan na nangyari sa akin. God is watching right now. Alam ko na nanonood ang Panginoon at ang nasa listahan ko lang yung galing sa sarili kong bangko na pera na pinadala sa isang tao. At nandito din sa ledger na to nakalagay na umabot ako ng 367,300. Nalaki yun. At 360,000. 67,000. Grabe, ang laki ko yun. Lahat ng padala ko is September 1st. Malaki yun, hindi maliit. At kung makita yung ledger, ang unang pinadala ko is March 3. Nandito din, buksan ko para makikita nyo. Ito yung unang pinadala ko, ito siya is $100. So may binayaran ako. So 5,337. Ito siya. Alam niyo mga kapatid, itong sponsor na to, hindi po ito yung nagbibiro. May mga resibo po siya. Kaya po ay naiintindihan ko. Hindi nyo sasabihin na wala siyang kakaunti yung naiambag niya. Kaya po siya ay yung nag-iinanakit, di ba? Dahil po yan sa kalain mo. Hindi maliit yun. 367,000 po mga kapatid. Imagine kung gaano kalaki yun. Na tutulong ka sa isang tao na alos po ibinigay niya na lahat, ikaw pa ang masama. Diba? Kaya po itong si Ana Rita Reyes, talaga pong sumabog na. Naiintindihan ko po siya mga kapatid ha. Naiintindihan ko po siya bilang isang sponsor. Naranasan ko na rin yan mo. Ayan, pakinggan natin uli mga kapatid. Kasi nirate ko yung bank account ko kasi ayaw ko malaman ng asawa ko lahat ng pinadala kong pera. So the month of March, ang pinadala ko pong pera, kasi 2 taong pinapadalan ko. Yung isa, para sa isang kalingap, alam mo yon, ako narinig mo, alam mo yon, pinadala ko sa iyo para i-vlog ang tao na to. So yung month of March, ang una kong pinadala, bakit ko sinasabi to? Dapat hindi ko sabihin to. Dahil sinasabihan pa ako, wala akong konti lang ambag ko. Kaya sasabihin ko to. At sinadya ko sa Facebook kasi hindi alam ng pamilya. 367,000 counting ang bag. Grabe ha. You know, kasi instead na ipagaling ko yung kuya ko na may yung pinadala ko pa sa inyo. Kasi ganun ako. You know, mas inuna ko yung iba. Dapat unahin ang pamilya bago ang ibang tao. Tandaan niyo yan mga kapatid. So, nung March, umabot ang pinadala ko ng 43,100. Wow! Kasi yun ang laki ko natin. Hindi ko po alam kung included dito yung washing machine na pinadala ko. May washing machine pa. Wala akong na resibo kung ano mang ginastos nyo, pero itong pinadala ko. Sa isang kalingap na pinadala ko ng month of March, umabot ng 22,000. That my cash money, galing sa bank ko. Kasi mismo yung bank ko, nag-ano sa akin ng mga, itong confirmation ng mga lahat ng resibo ko. Ito, galing to. Kasi, yun ang sinabi po sa akin ng lawyer ko. Kailangan may mga ebidensya ako lahat ng pinadala ko. Totoo naman yun. Ayaw ko yun. yung gumagawa tayo ng kwento na walang katotohanan. I want to tell the truth. Hindi po ako natakot dahil karapatan ko bilang isang babae.
isang ina, meron din akong anak may special need. Bilang ina, alam ng Diyos. At saka itong month of March, ang pinadala ko diretso sa isang tao na yan is 16,967. Nandito po lahat ng mga lista. Ito po, kung makita nyo, padala ko lang yun sa isang tao yun. All the way there. All the way po. Confirmation yan sa bank account ko po. Hindi ko hiniram yung pera, sariling kong pera po to. I know my pamangkin is watching right now. Kasi po, hindi ko pinagmayabang kahit paano po nakabili po kami ng mga bahay sa Pilipinas. Sa sariling sikap ko, hindi po ako nangutang sa bangko para credit card, hindi po. Pinaghirapan ko, kaya doon ako na-realize ko why I'm doing this. Kaya sabi ko, Lord, kailangan ko i-open up. At saka nag-control ako sa mga pare, sa mga kaibigan ko. Sabi nila, sinayang mo ang isang sponsor na kaganito. Panindigan ko yung katotohanan in the right way. Kahit siraan niyo ko, sabi niyo kung budol-budol, or nagmayabang, hindi po. Totoo po to. At saka yung first souvenir, para sa first monthsary, nandito din po yung ginastos ko. Umabot to ng, galing pa to ng Bacolod, 4,200. May resibo pa ako nito. Kasi mismo yung nagpadala sa akin ng resibo. Everything what I say, I have a resibo. Okay? The next one, in the month of April. The month of April, nagpadala kami kasi ito na yung celebration. Ang first month yata yung March. So yung mga iba na sinasabing secretary, wala sa libro nyo ang anong meron ako kasi personal kong pinadala to. Hindi it na a group contribution. Alam nyo, naaawa ako talaga sa kanya. Nararamdaman ko yung nararamdaman ko noon that time. Makapatid kong ginawa ko to kasi alam nyo, talaga ka. Ginawa ko to dahil naawa ko sa isang tao. Natatawa akong naaawa sa kanya. Mabago yung buhay nila kung may nagawa akong kabutihan. Alam ko marami na ako paaral, marami na ako pag-graduate, but this is the first time I'm doing this. Kung imagine kung ganun yon, tapos in the month, ito pa, ang dami to sa resibo ko. Tapos the month of April, di ba, umabot ang pinadala ko ng 65,000. Oh, ang laki. Malaki po talaga ha, malaki. Hindi maliit na halaga yan ha, malaki po. Resibo po, nandito lahat. Kaya dito po, hindi po magsinungaling yung confirmation po ng bank na pinadala sa akin lahat kasi kailangan ko ng receipt, everything. Kasi dinilit ko po yung apps na pinapadalhan ko. Dinilit ko kasi ayaw ko makita ng asawa ko. Ganyan din po ako. Mapiliin ko tinatago ko rin sa pamilya ko po. Tao na hindi makatulong sa akin. Kaya nandito po lahat ng mga resibo ng mga pinadala ko po. All the way from March 3. At saka yun po yun. Month of May. Ito po kasi malaki ito eh. Month of May kasi is celebration. Kasi itong tao to nagsabi sa akin na hindi na-experience yung dibo. Oh, tingnan mo. Pati yung pag-birthday mo, gusto mong maranasan. Hindi maganda yun na beneficiaring ganyan ha. At ako, nung time na yun, nag-spend ako almost sa lahat. 147,000. Oh, ang laki. Isang birthday, ipadana sa iyo 140,000. Ang laki yun. Ng yun, ni-reserve ko yung location. Kaya grabe. God is watching, God is telling the truth. Kaya kung kayo naninira sa akin, hindi isipin nyo na lalo yung mga narinig kong ma-reacto na wala akong ambag. O hindi pa ako nag-ambag talaga ng September, October, November. Natauhan po ako. Ayan, nagising sa katotohanan po si Ana Rita. Marami na ngailangan, hindi makapag-aral. Tama kayo. Hindi makakain. They deserve that help. At saka, nagdasal ako kasi ang daming kong na-realize na Lord, why I doing this for one person para sumikat. Pati totoo yun. Totoo. Kami ni Betty siya ang gumastos noon. At saka, yung pamangkin ko rin dyan, alam niya yon kasi siya yung gumawa ng late. Ako yung nag-design ng anong gusto ko mangyari. Ito mga kapatid ha, gusto ko lang malaman nyo mga kapatid, alam mo, ito Medit, i-direct ako na sa iyo. Dahil ito talaga ay walang kasinungalingan. Pati, ano ang reason bakit mayroong billboard? Sino ba ang may gusto nito na magkaroon po si Medit ng billboard? Alam niyo po, sa laki po na ginasto, sabi ni Ana Rita dito, talagang napakalaki po. 2 tao lang po ang nagpagawa ng billboard. Ano ito? Hiningi mo? Ang tanong ko lang, Medit, sa'yo. Hiningi mong magkaroon ka ng billboard o gusto ng mga sponsor mo? Gusto po nila Ana Rita na
magkaroon kang billboard. Pero kung iningi mo sa kanya, hindi talaga tama na hihilingin mo ang kapritsyo na magkaroon ka ng billboard. Para sa ano? Question mark. Bakit kailangan gusto mong magkaroon ng billboard? Dapat ito sagutin mo. Kung kagustuhan ng mga sponsor, kung kagustuhan ni Ana Rita at yung sinasabi niyang kaibigan niya na magkaroon ka ng billboard, ito para sa akin ha. Patas ko lang tong gagawaan ng reaction about dito sa billboard. Kung hiningi ni Midit ang billboard na hiniling niya na palagyan na magkaroon siya ng billboard, talagang masasabi ko po Midit ay kapritsusa. Kapritsusa. Na gusto niya na maging sikat na parang artista. Nagniningning, bituin. Di ba? Pero po, kung ang sponsor ang may kagustuhan ng billboard na to, para sa akin po, hindi na kailangan isumbat. Dahil kayo po na mismong sponsor ang may gustong magkaroon ng billboard, si Midit. Di ba? Ito lang po, patas lang po ang ano ko. Pero yung mga sinasabi mo nga dito ni Ana Rita na pati nga yung ito, pakinggan natin muna. Tatapusin ko po ang reaction. Ang reactionan ko lang po about billboard at yung paghingi-hingi, pagtawag. Dahil po, marami po siyang nabanggit. Di ba? 8 or 9 in the evening, ayaw ng anak ko, umalit ako ng gabi. Sabi niya, Mom, don't worry, meron akong buong $100, ito na lang, magpalitan tayo. So, binigay ko nag-20 ko na dollar sa anak ko, kinuha $100, nilagay ko sa envelope na yun. Pero ang totoong kwento doon, hindi ko alam po paano nalaman. One day, nakausap ko po yung isang founder doon sa Philippines na tinanong ako kung nagpadala ako ng $100 nung umuwi yung asawa ko. Ang sinagot ko, bakit nyo alam? Ang sabi niya sa akin, kasi sinabi daw sa group chat nila, sa admin, dahil bigay daw ako ng $100 nung umuwi yung asawa ko, dapat magbigay din siya ng $100. Yun ang totoong kwento. Ayan kaya, mga kapatid, ito kung totoo talaga ito Midit na, kasi ito daw si Ana Rita nagpadala ng bag na siguro mamahalin ng bag at may mga linagyan niya daw po ng mga koleksyon na mga parang souvenir na galing saan siya nagpumunta, linagyan niya. At ito nga daw, sinabi niya daw, nakausap niya nga daw itong si Midit na mayroong 5,000 na para bang pangpalaki doon sa linagay niya. Ang sabi daw ni Midit, $100 daw ang gusto niya. Di ba? Na para sa akin, Midit, kung totoo man to, kung ano ang ibibigay, yun na lang, wag kang mag-aas na kung ano ang gusto mong ibigay sa'yo. Kasi, sobra-sobra yun na ikaw mismo ang hihingi sa mga sponsor. Hindi maganda na kung ano yung ibinibigay sa'yo ng sponsor, yun, tanggapin mo. Dahil iyon ay ibinibigay sa'yo. Pero kung manghihingi ka, kalabisan yun. Na hindi ka dapat manghihingi. At sinasabi niya nga na dito nga daw sa nalaman nga ng mga kagrupo nyo, doon sa GC nyo, kung bakit nalaman niya yung pagbigay ng niyang $100 doon dahil nga doon pumunta nga yung asawa niya diyan sa Naga, ay kalabisan yun yung manghihingi ka. At nagtanong nga daw siya kung bakit nalaman doon sa GC na siya ay nagpadala ng $100. Kaya ikaw, Midit, nanghihingi ka din doon ng $100 sa mga kagrupo mo, di ba? Hindi maganda yung nanghihingi ka na beneficiary na ikaw mismo ang naghihingi. Hindi maganda yun. Alam nyo, yung nanghihingi na ganito po, na direct kang manghihingi sa sponsor, hindi maganda. Nakakahiya. Para sa akin, maghintay ka kung anong ibigay sa'yo. Kung anong ibigay sa'yo, makontento ka. Dahil hindi maliit na halaga po yung 360,000. Oh my God! Kaya para sa akin, mga kapatid, yung mga ganito po, dapat wag tayong
padalos-dalos. Gusto man natin tumulong sa kababayan natin na nangangailangan, yung kailangan po, sapat na yun bigyan natin ng kaunti na wag natin naman maging yung tinutulungan natin na maging milyonaryo. Di ba? Kasi kailangan din nila tumayo sa sarili nilang mga paa. Basta po tayo ay nakatulong na kahit papaano ay nakabangon, sapat na po yun. Kasi mahirap po talaga yung tayo po ay nasusubrahan. Pagdating ng araw po, tayo po ang masasaktan. Sana po, before nyo po ginawa, sana iniisip nyo ng 10 bisis para hindi po kayo masaktan. Sorry talaga sis Mama Ana Rita Reyes sa na ako po naiintindihan kita, nauunawaan kita. Pero when I realize tama pala yung asawa ko, tama mga kapatid ko. Dapat na habang nasa Bacolod ka nag-extend ka, kasi gusto mo grabe, ang dami palang pera talaga nitong ginawa ni Medit, ano? Nag-extend ka, stay ka, I spend more money there. Hindi ko sinabi tungkol sa pera, sinabi ko yung dapat alamin mo na nagsakripisyo yung mga tao sa iyo, pagpupuyat namin, magbabayad kami ng computer para mag-million views na hindi naman nangyari. Ang dami kami, nila ako, nag-ambag doon. Isa na ako doon, kasi ako nag-lead, At saka nung July, di ba, nung June, nagpadala pa kami ng almost 64,553. Ito na yung time na pati si Kuya Brock pinadala namin ng pera, na pinadala yung money bouquet, galing sa akin yon, At tapos ito pa yung July na last na yata na billboard. Sa mga tao hindi nakaalam, kami ni Bit Bishop po yung nagbayad ng billboard. Kaya wag niyo akong siraan na nagpapasosyal ako, nagpapasikat ako. Hindi po ako nagpapasikat, hindi po ako nagpapasosyal. Alam ng pamilya ko. Kaya kung alam niyo kung bakit ako binibilhan ng bag ng asawa ko, kasi alam niya, hindi ako gagastos ng ganyan. Bit-bit ko pa yung bag na binili ng asawa ko. Kasi alam niya, napiliin ko pa yung hindi branded. Kasi alam niya na gusto ko ito yung, alam niyo po mga kapatid, ito yung, talagang naaawang nakakatawa po dahil tinitipid mo ang sarili mo para sa ibang tao. Sino bang una nagpadala ng pera? Totoo po yun. Naiintindihan ko po ang kalagayan ni Ma'am Ana Rita po. Ako, di ba? Si J. Brad. Ayan. Pumunta ka ng diet. Wala kang alawan. Sino ba nagbibigay sa iyo ng alawan? Kung tayo pupunta ng diet. Nung kailangan mo ng pera ng alawan, sa tinaubusan ka ng pera, pupunta ka kuha ng passport, sino bang nilapitan mo? Di ba ako? Ayun. Nawala yung gamit mo na iwan sa nangyari sa SM at punta ka ng Iloilo. Sino ba nagbigay ng pera pambili ng damit mo? Di ba ako? Marami akong tinulong, hindi ko sinumbat o sinabi. Sinasabi ko ngayon to kasi grabe ka. Grabe talaga ito si M na wala akong ambag, lalo naman sa mga ibang reactor, kasi maliit lang binibigay ko. Kasi yung mga ibang pondo, yung malaki, I don't care kung malaki yung binigay nyo. Basta ako, ang binigay ko, umabot lang ng 367,000, pinaghirapan ko. Bukod pa po yun, yung hindi nakalista sa bangko. Dahil yung mga kaya ang laki po talaga. Kawawa din talaga. Tumayo sa katotohanan, ayaw ko mawala sa mundo na ito na hindi ko sabihin ang katotohanan. Tahimik ako sa loob ng almost 1 month. Wala akong ni-post negativity about you guys. Wala akong sinabi about kung kanino man. But it's a time to tell the truth. Kasi, the truth will... Ayan mga kapatid, mahaba kasi ito, 20 minutes almost po itong video niya. Napakinggan naman natin yung mga talagang sinabi niya na talaga pong nakakaawang, nakakatawa po itong si Ma'am Ana Rita Reyes po na big sponsor po ito ni Midet na ito nga po na sinabi nga daw po na maliit lang daw na itulong sa kanya. Maliit pa ba yun na 367,000? Bukod pa doon po sa mga bigay-bigay na hindi po dumaan sa bangko. Ang sinasabi niya lang po yung dumaan sa bangko. Kaya, Kumidet, grabe ka pa lang.
Alam nyo, pasalamat ako po, ang sinusuporta namin na si Joy. Ay, grabe talaga. Ito po yung sinasabi natin na makikita mo sa isang tao sa pananalita po kung papaano siya dumiskarte. Ang sabi nga po ay magaling mambula. Akalain mo billboard. Tapos, pero yung sa billboard po talaga naman mga kapatid, kung hindi naman po hiningi ni M, yung billboard niya, ay hindi po kasalanan ni M na magkaroon siya ng billboard. Kung mismo sila po na sponsor ang gustong magkaroon ng billboard po itong si M. Di ba? Kaya alam niyo po dito, sa napapangyayari, naiintindihan kong natatawa ako dahil napakahirap po yung tumulong ka na, lahat ibinuhos mo. Mas inuna mo pa ang ibang tao kaysa sarili mong kamag-anak, tapos ganyan pa ang sasabihin sa'yo na kaunti. Alam niyo mga kapatid, ako natatawa dito na nauuntian ka pa ba doon sa 167,000? Imagine po yun, saan mo yung pupulutin? Kung magtitinda ka lang naman ng leche plan, ilang taon mo yan bago mo makuha yan na 167,000. Bukod pa yun, yung mga ibinibigay sa'yo na hindi naka-record sa bangko. Di ba? Kalain mo ha. Padadalahan ka niya ng mga regalo, bag, napapadalahan ka ng 5,000, sasabihin mo $100 ang gusto mo. Grabe! Grabe itong taong ito! Kaya ako sa totoo lang, ngayon po talaga, yung marami po yan, lalabasan po yan iba-iba, maghintay kami dit. Dahil nakakahiya. Sana talaga naman po, yung ganito po, nasisiraan nyo, masasaktan po yun. Lalo na po kung talagang naglabas yan ng pira. Hindi po maliit yung halagang ilinabas niya. Yung ibinigay niya sa inyo. Akalain mo, tatawagan mo pa, nasasabihin mong na-aksidente yung tatay mo. Kaya po siya nagpadala. Pati bill ng kuryente nyo, siya pa po ang nagbigay. Imagine! Dapat nga po, pangalagaan nyo ang kagaya niya pong sponsor. Respetuhin nyo po. Dahil hindi po pinupulot ang pera sa ibang bansa. Tandaan nyo, maswerte ka. Dahil pinarana sa iyo yung maranyang birthday na dahil sabi mo daw, di mo naranasan ang magdibo. Kaya, ginastusan yung birthday mo na umabot pa sa 140,000. Oh my God! Masahoy pa yung anak ka ng milyonaryo, no? Diba? Kaya alam nyo po, sa totoo lang, yung mga ganitong usapin about sa sponsor, nakakalungkot po yung mga sponsor na yung bang tumulong ka na, ikaw pa yung masama. Ikaw pa ang pagtatawanan. Yun dito ako, na-realize ko po talaga, naka-relate ako dito, na dito po kay Ma'am Ana Rita Reyes. Nauunawaan ko. Kaya alam niyo po mga kapatid, bago tayo bumitaw ng pira, isipin natin paulit-ulit. Kung tayo po ay tutulong, kailangan siguraduhin natin na makakarating doon sa tinutulungan natin. Pero po kung hindi, mas buti pa pong wag na lang tayong tumulong. Dahil tayo po ang masasaktan. Sasabihin nyo na hindi nanghihingi. Diba? Pero sa katotohanan po, tayo'y tumutulong, kailangan po respetuhin ang mga sponsor na nagbibigay, na tumutulong, pahalagaan.
Kasi po, ramdam ko po yan. Huwag niyo sasabihin na hindi kayo nanghihingi. Di ba? Hindi kayo nanghihingi. Pero po, pasalamat tayo. Maging, yung bang nagtiwala sa inyo yung tao na talagang kahit para sa pamilya, ibibigay pa sa inyo. Sasabihin nyo pa, pabida-bida. Yun ang masakit po sa isang sponsor. Totoo yun. Dahil po yan, naranasan ko po. Naranasan ko po yan. Na sponsor ka na hindi ka pahalagaan, na pagtatawanan ka, naranasan ko po yan. Pero wala kayong narinig sa akin. Dahil ako po, inuunawa ko. Lahat po yan ay kaya ko. Dahil ang ginagawa ko na lang, ang Diyos na ang bahala sa inyo. Kung ako man ay tumulong na pagtawanan nyo, baliwalain nyo ako, nagagawaan nyo pa, ako pa ang masama, ipasa Diyos ko na lang. Kaya, proud ako sa Kanya. Hinahangaan ko po si Ana Rita Reyes dahil may talagang naibulalas niya po yung sama ng loob. Marami pong sponsor dyan na hindi nila kaya. Kaya, proud ako sa iyo. I'm salute Miss Ma'am Ana Reyes Rita. Ayan, Rita. 'Di ba? Kasi isa ka sa matapang na linabas mo lang ang katotohanan. Pero ang dami pong sponsor na ganyan po sa'yo, na wala po silang lakas loob na magsalita. Kaya salute ako sa iyo, Ma'am Ana Rita Reyes. Thank you so much sa mga tulong mo. Kahit pinagtawanan ka, binas ka, Diyos na ang bahalang gumanti sa iyo. Thank you po sa iyo. Sana ay gising ka na sa katotohanan. Diba? Kasi masakit po talaga. Masakit. Kaya sana dito Kimidet medyo bawas-bawasan ang kapritsyo. Dahil grabe. At sana naman po yung mga reaktor na dito po, Kimidet, sana wag naman ninyong ibabas yung taong nakakatulong po sa mga inahangaan nyo. Lalo na po dito, dapat po magising kayo. Dahil hindi maganda yung tumulong na siya pa ang masama. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. At ito po ay mahaba kasi ito. At kung bibigyan po natin ito ng part 2 ay po pwede naman dahil talagang sobrang haba mga kapatid. Kaya marami pong salamat po mga kapatid at sana po ay mga sponsor na talagang binubuhos milyon-milyon ang talagang counting, magising tayo sa katotohanan na ang pagtulong po, hindi po yan competition. Ang pagtulong po ay sapat na matulungan natin ang ating mga kababayan na talaga pong nangangailangan ng tulong. Pero po, pag natulungan na at parang nakaahon na, dapat naman po ay sa iba naman. Para marami tayong mga kababayan na kahit papaano mabago o hindi naman mabago yung talagang buhay na naging milyonaryo sila. Yung makatayo lang po sa sarili nilang paa na kahit papaano po, mayroon na silang pagkukunan ng kabuhayan. Yun lang po sana ang pagtulong talaga natin sa ating mga kababayan. Hindi yung gagawin natin silang milyonaryo. Dahil yung alam nyo po, ang totoo talaga, marami dyan na tumutulong pero po hindi naman po sila tumutulong sa pamilya at yung mga
walang bahay. Mga OFW, hindi ko naman po kayo lahat na pero doon lang po tayo sa katotohanan na tayo po ay kailangan tumulong. Unahin po natin ang pamilya natin. Yan po ang the best. Bago naman, kung may sobra-sobra tayo, doon tayo tutulong po sa iba, di ba? Panoorin lang natin po sila na hindi tayo nag-skip ng ad. Malaking bagay po yung tulong natin sa kanila. Marami pong salamat. I thank you so much. At sana po ito ay naging aral po sa atin lahat na gustong makatulong sa ibang tao. Kaya lang po, huwag sobra-sobra. At yung tinutulungan naman at pahalagahan yung tulong na ibinibigay ng ating kababayan. Marami pong salamat, salute. Suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang, Atid na Vlog at si Kalingap Rab at ang Rochelle. Ayan, si Kalingap Dan, suportahan po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Babayu! Suportahan natin ang Danjoy, di ba? Ay, nako! Si Joy talaga ang the best dito sa Pulang Manok. Bye-bye! Peace, peace po! W, we love you so much sa aking mga so far dear at mga viewers na nagmamahal. We love you!